Ano nangyari kay Cruzita? Kinuha po ng DSWD. Si Cruzita na yung nakikira sa akin. Pati ba naman ang anak ko kukunin niyo pa? Angelica! Asa si Cruzita? Inilayo ko na siya kay Mariman. Hiya ka talaga. Sige, patayin mo ako para sabay kayong makulong. Hindi na maaaring basta-basta ang kinukuha nila yung anak mo sa'yo. Ayaw ba ng Diyos na maging masaya ako? Tibayan mo ang loob mo. Ngayon pa nga lalong higit na dapat laksan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Adrian, abogado ka? I'm gonna take care of this for you. Cruzita? Inutusan po ko ni Angelica na ibalik sa inyo si Cruzita. Naawa na daw po kasi siya sa bata. Pinabibigay po sa inyo. Mabuti pa rin malaman nyo na siguro ngayon na matutuloy na yung kasal namin ni Angelica. Kailangan kong gawin to para kay Marimar. Ayoko siya makulong. Paano mo nalamang nandito ako? Hindi naman mahirap hanapin ang lungga ng isang ahas. So, bitter ka pa rin. Para sa pang-aagaw mo kay Seryo! Hindi mo na gusto mo, diba? Ang masaktan ako! Bagay nga kayong dalawang magsama. Dahil parehas kayo walang kwenta. Yaya Corazon, Bibigil? hindi na ba talaga matutuloy ang kasal ni Mami at Daddy ko? Narinig ko na si Tita Angelica na ang magiging asawa ni Mami ko. Bakit ganun? Di ba si Daddy love ni Mami ko? Dami-dami ko namang pasa. Siguro naman matatakpan ko to ng make-up. Hype talaga na Marimar na yun. Gusto niya ako maging pangat sa araw ng kasal natin. Seryo. Bakit ginawa mo kay Marimar? Siya yung sumugod sa akin dito. Hindi ka susugurin niya kung di mo siya bibigyan ng motibo para gawin sa'yo yan. War freak si Marimar. Hindi ba siya yung pumatay kay Esperanza? Huwag ka naman makarinig sa'yo. Malakas ang kutob ko na napipilitan na si Sierra na pakasalan niya si Angelica. Bakit naman siya napipilitan? Ano naman ang hawak ni Angelica kay Seryo? Hindi ko alam. Yun lang kasi yung naiisip ko na logical explanation kung bakit niya nagagawa to. Bakit kasi hindi pa sabihin sa atin ni Seryo kung anong problema niya? Hindi sana tapos na to. Alam ni mo, Bibigil, dili ko rin alam talaga kung ano ang tinuod nga nangyari sa daddy ni mo. Hindi na ko ma-explain ni mo ng maayos, hindi na ko masabi ni mo kung ano ang nangyayari. Kung mo si Daddy ko, sasabihin ko na huwag pakasalan si Tita Angelica, pakasalan niya si Mami. Kung hindi, hindi ko na siya love. Parinig mo. Wala naman nakakarinig eh. Huwag ka mag-alala dahil mananatiling lihim ang ginawang kasalanan ni Marimar. Pero kapag hindi mo ako sinipot sa araw ng kasal natin, Seri, parang ikaw na rin ang naglagay kay Marimar sa harehas. Tandaan mo yan. Tuloy ang kasal. Good. Aray, damdamin mo! Gusto tayo naman ang sumunod! Senyora, sino ang magbabayad ng mga damages? Ba lagi niya nakakasama si Arturo? Baka may nalalaman si Arturo. Alam mo, kung meron man, hindi sa atin sasabihin mo. Ay, alam mo, tama na. Sumasakit na ang ulo ko kakaisip sa problema nito ni Seryo. Matanda na siya. Alam niya na ako anong ginagawa niya. Bahala na siya sa buhay niya. Kasi Corazon. Inday, tika lang. Bakit ba naman kasi ni mo gisugod pa yan si Angelica Hindi na dapat ni mo yung kapatulan? Bakit hindi Corazon? Niloko niya ako. Alam mo, sobrang dilim na talagang palingin ko sa kanya. Pasalamat siya, may umawan sa amin, kundi papatayin ko talaga siya. Aray, Corazon. Anong sabi ni Sir Sirio? Hindi ko na siya hinayaan magsalita pa. Para ano pa? Magsama silang dalawa ni Angelica. Pareha sila manlolo. Alam ni mo, Inday, hindi talaga na ako alam Yung mga gigawa ni Sir Sirio karon, hindi naman siya ganun Dili ganun ang pagkakilala na ko niya. Wala akong pakialam kung anong dahilan niya. Basta sinaktan niya ako. Hindi ko siya mapapatawad. Alam mo, nagkamali ako Dapat hindi na lang uli ako ng tiwala sa kanya. Dapat mas pinairal ko yung utak ko kaysa sa puso ko. Kaya anong ginawa ko? Binigay kong lahat sa kanya.
Binuhos ko lahat-lahat. Kagigit? Arturo! Ay, Sisa, grabe ka, tinakot mo ako. Kala ko si Bossing. Pinagalitan na ako nun. Sabi niya sa akin, huwag magbabasa ng ganitong magazine. Alam mo naman ang lolo mo. Gusto niya, siya lang yung pinagnanasaan ko. Baka ba naman, Arturo? Teka lang, saan ba kayo nagpunta ni Sir Sergio kagabi? Sa bridal shop, kinuha niya yung barong nasusukin niya sa kasal. Ba, naabutan namin si Marimar at si Angelica. Taga-away, kaloka, parang sabong. Tapos, ano nangyari? Miss Aldama, Mr. Mehos is here. Mr. Mehos, I believe you have a lot of explaining to do. This is Attorney Rosales. Kapag tayo? Eh di yun, inawat ni Bossing yung dalawa. Ito naman si Marimar, sinumpa sila. Walk out ang lola mo. Eh, hindi mo lang siya ba pinigilan seryo? Or hindi mo lang siya inawat? Hindi. Pinabayaan na lang ni Bossing si Marimar. Tuloy pa rin ba yung kasal nila ni Angelica? Sad, but true. Tuloy na tuloy. I'm sorry po. Pero nasilaw po ako sa binigay na pera sa akin ni Senyor Angelica. Pinagpalit mo ang dignidad mo sa kanya? Pinagpalit mo ang 35 years na ginugol mo sa kumpanya? I'm sorry pero kailangan ko ituloy ang kaso laban sa inyo. Puro pala non-existing deals ang sinabit niya sa amin. Akala namin lahat, kumita pa kami. After malaman namin, ang nadispal ko ni Senyor Esperanza. Pinaglaruan lang pala niya tayo. Pasensya na, Miss Belia. Tutulungan kitang kausapin lahat ng miyembro ng board. Salamat kung ganun. Bukas na bukas, mag-set tayo ng meeting. Di ba, Arturo, close kayo ni Sergio? Hindi lang close, super close. Ganito kami oh. Talaga? Eh di, alam mo lahat ng mga sikreto niya. Siyempre, best friend niya ako eh. Malaman. Lahat, alam mo? Eh di, alam mo rin yung tunay na dahilan kung bakit niyang pakakasalan si Angelica. Of course! Alam mo ikaw, bolero ka. Parang hindi totoo yung sinasabi mo. Sige nga, kung alam mo, ano yung dahilan? Kasi gusto ng Bossing na... Ano ba naman kasi pumasok sa'yo at naisip mong pakasalan si Angelica? Arturo, sabi ko sa'yo. Pero may tiwala ako sa'yo. Alam ko namang hindi lalabas to. Boss, promise. Promise talaga. Hoy, Arturo, anong gusto ni Sergio na anong? Wala. Hindi ko pala alam. Alam mo ikaw, meron ka na nga sinasabi kanina. Wala Meron ito kaya? binabasa ko ng guni-guni mo lang yun. Diyan ka na nga. Hoy, Arturo! Wala pa rin pang development ng kaso ni Tia Esperanza. Bumalik ako sa hotel na pinangyarihan ng krimen. May mga bagong specimen ako nakuha. Pinadala ko lang sa crime lab. Basta if there's anything new, pakisabihan naman ako agad. Pero may gumugulo sa akin. Sir. To si Mr. R.I. Jimenez. Mr. Jimenez, this is Belly Aldama. Kamusta po? Mabuti naman po. Have a seat, please. But don't worry, he's a very, very good private investigator. Okay? Mr. Jimenez, Belia Aldama would like to know everything that happened since she met her half-sister, Angelica Aldama. We want to know the truth behind the sudden death of Vanessa May. Okay? The incident, the shooting incident at the Aldama Hotel. The fire at the office warehouse. And then the death of Esperanza Aldama. Walang ebidensya ng struggle sa kwarto. Kaya malamang, hindi lamang isang tao ang gumawa nito. Pero klarong-klaro naman nakita natin na isang tao lang pumasok sa hotel ito, sa surveillance camera, si Marimar lang. May balkonahe yung kwarto. Posible, pag alis ni Marimar, pumasok yung tao galing sa balkonahe. Alam mo, there's no such thing as a perfect crime. Sigurado may butas pa rin talaga tong storyang to. Kaya nga, kailangan ko ng mga taong tutulong sa akin sa investigasyon para makakuha ko ng solid at matibay na ebidensya.